Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Government Procurement Reform Act na 2 dekada ng taon. Kapag lumusot ang pagbabago sa batas, magiging transparent at mabilis ang proseso sa pagbili ng mga kailangan ng gobyerno. Para sa detalye, naritong report ni Rod Lagusad. Rise and shine, Rod. Para mapabilis ang procurement process ng gobyerno, nais ng administrasyon na maamyenda ng Republic Act No. 9184 ang Government Procurement Reform Act. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa isinagawang palace briefing na naipresenta na ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at suportado ito ng Chief Executive. Anya, nasa 2 dekada na mula nang maisabatas ito, nalayong magkaroon ng transparency at maiwasan ng delay sa procurement process. However, there has already been rapid transformation in technology over the past 2 decades, and the pandemic propelled the urgency for digital transactions in the country. That's why our President is correct that we need to make government procurement more attuned to our changing times. Paliwanag ng kalihim, maabot sa 25% ng total national government budget ay dumadaan sa procurement process. Bahagi ng proposed amendments ang pagkakaroon ng innovative procurement methods. Dito ay dinadagdagan ang mga posibleng paraan para makapag-procure. Paliwanag ni Procurement Service ng Department of Budget and Management Executive Director Attorney Dennis Santiago, tinitingnan nila na mapaganap ang evaluation methodology sa pamamagitan ng most economically advantageous bid o MEB, kung saan hindi lang presyo ang pinakamura ang tinitingnan kundi maging ang technical aspect at kalidad ng isang produkto. Isa pong introduce natin yung pong konsepto ng direct acquisition, sa mga maliliit na value ng mga produkto na hindi naman kailangang ipabid pa. Minsan halagang 10,000, minsan may nagpapabid 10,000. So pwede nang dumiretso dun sa source, provided yung source po ay legally, technically, and financially compliant dun sa requirement ng procuring entity. Para sa iba pang modality o paraan, kasama rin dito ang pagkakaroon ng unsolicited proposal mula sa pribadong sektor. Bahagi rin ng proposed amendment ang pagkakaroon ng efficiency sa procurement process. Mula sa maraming pinagdadaanan ay magkakaroon ng streamlining sa proseso nito. Pagdating naman sa pagpapabuti ng procurement planning, kung saan binigyan din ni Government Procurement Policy Board Executive Director Attorney Rowena Ruiz na walang procurement na mangyayari kung hindi maayos ang pagpaplano. Po sa ating existing batas, isang provision lamang po ang meron sa planning. We want to make planning also strategic. Sa aming pong pag-aaral, ganun din po sa pag-aaral ng World Bank noong 2019, kadalasan po nagkakaroon ng failure ng bidding kasi hindi po tama yung pagpaplano. Anya, dapat strategic ang bidding kung saan tinitingnan ang kabuuan ng proseso. Kasama rin sa panukalang amendments ay ang digitalization, ang pagkakaroon ng e-marketplace kung saan maaring bumili ng mga produkto ang mga ahensya ng gobyerno. Kasama din dito ang green procurement at iba pang miscellaneous amendments sa batas. Sa pamamagitan ng mga panukalang amendments, sinabi ni Secretary Pangandaman na tutugon ito sa issue ng underspending sa mga ahensya ng gobyerno na siyang nakaambag sa pagpapabagal ng GDP growth ng bansa sa ikalawang quarter ng taon. Una na naglabas ang DBM ng circular sa mga ahensya na maghanda ng kanilang catch-up plan sa implementasyon ng kani-kanilang mga programa. Ayon sa kalihim, ilalabas nila sa susunod na 2 linggo ang kanilang consolidated proposed amendments at kanila din itong ipepresenta sa Kongreso. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.